Ladies and gentlemen, my beloved public attorneys nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, it is a great honor and privilege on my part to introduce to you the Vice President of the Republic of the Philippines, Vice President Sara Inday Zimmerman Duterte. Let's give a warm of applause. Thank you. Thank you. Please take your seats. Thank you, Attorney Acosta. This is my third Public Attorney's Office event. And it's always a pleasant surprise to receive invitations from the Public Attorney's Office. And I'm sure you've heard of this story 1,000 times already, pero ikakwento ko na naman ulit dito ngayon sa inyo. My first boss was Attorney Persida Acosta for one day only. When after I took my oath as a lawyer, I went to her, I presented myself, I applied, and then she said, okay, sige, you go through the application process, you start with this, you start with that. And then she said, after you're done with this, you come back to me, and then we'll talk about what you will do for the Public Attorney's Office. And then I said, yes, okay, ma'am, sige. And then I think that was the last time you saw me, ma'am, no? And the next time you saw me, I was already mayor. Because my former professor in law, tinawagan niya ako, sabi niya, oh, Sarah, where are you now? Sabi ko, ma'am, nandito ako sa Manila. Sabi niya, oh, what are you doing? Sabi ko, I already applied. I'm happy to tell you that I already applied in the Public Attorney's Office and that I'm in the process of complying all the requirements. Siya, what? What are you doing in PAO? You go to the Supreme Court. You talk to this person. You apply there. Sabi ko, oh, okay, ma'am. Siya, no. You do it now. You go there and you apply. So I went to the Supreme Court. I went to this person and applied there. And then that person told me the same thing. Ma'am said, okay, you go through this process, you apply, you do it everything, and then you come back to me. And then I decided to follow my law school professor. And then after 3 months, I get a call from the former President of the Republic of the Philippines. He called me, oh, Inday Sara, where are you? Sabi ko, oh, I'm here in Manila. I'm already in the Supreme Court. I'm working as a court attorney. Sabi niya, ha? What are you doing there? You go back to Davao. Sabi ko, I really want to work here. I like the work. I like it because it's research, it's writing, it's something that I'm really good at. Siya, no. You go back to Davao. You take care of your mother. So, I packed up my bags. I went home to Davao. And then, syempre pag nasa bahay tayo ng nanay natin, libre lahat, diba? Libre ang kuryente, libre ang tubig, libre ang pagkain, libre ang gasolina. And so, I wasn't doing anything at all. And then I get a call after about 2 months from the former President of the Republic of the Philippines. Oh, Inday Sara, what are you doing? Nagbabantay ako ng mama ko tsaka ng boyfriend ko. No. What? You come with me. Akit tayo ng bundok. May puntahan tayo na barangay doon. So, that is the reason why I am always a staple in the events of the Public Attorney's Office because Attorney Persida was my one-day boss a long time ago. And of course, I am here because I want you to know that you have a friend in the Office of the Vice President. And that office will always be behind you and beside you as you serve our country. And of course, mahal na mahal ko si
Attorney Persida Acosta. I love you, ma'am, dahil napaka-weirdo mo, ma'am. Nagtatanong silang lahat, ma'am, kung ano daw, bakit ayaw mo daw tumakbong senator? Kasi ma'am, ayaw na daw nila magsuot ng puti na... Hindi ko alam kung nasa convention ako ng mga doktor o MCLE ng PAO, ma'am. Ma'am, buhay na buhay sa inyo ang perla, ma'am. Hindi naman dahil magsusuot yan sila ng itim na coat, ma'am, ay demonyo na yan sila. Hindi, ma'am. It doesn't follow. No, truly, ma'am. Mangangampanya po sila lahat sa inyo, ma'am, if you run for senator. We always need that one weird person in the Senate, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Ako po ang pinakamasipag, ma'am, na mangampanya para sa mga kaibigan. Everyone knows that po. Iilan lang ba tayo dito? This is about 500? 2,000? Okay, 2,000. Kulang pa tayo ng 14,700,000 votes para manalo sa Senado. But if you don't want to work for 15 million votes, ma'am, pwede naman ikaw mag-chairperson ng Commission on Audit, ma'am. Sila doon, ma'am, I think they would want to experience wearing white, ma'am. You only need one vote there, ma'am, the vote of the President of the Republic of the Philippines. And by the way, he's my friend. Or why not Chief Justice, ma'am, sa Supreme Court? Diba? Prior to coming here, I was in a lunch with the former President, Gloria Macapagal Arroyo, and she asked me, "Oh, Inday Sara, where are you going now?" I said, "Ma'am, I have an event in the Public Attorney's Office because I'm always invited there, ma'am, because Attorney Acosta is my one-day boss." And then she said, "Oh, tell her that I send my best wishes and best regards to her." Sabi ko, kilala mo siya, ma'am? "Yes, I appointed her." And then naisip ko, oh my God, ang tagal na nun, ma'am. Ma'am, this is an autocracy already. Idol mo ba si Putin? Okay. After our event this afternoon, I'll be sure to call my friends in Congress and say na, palitan na natin ang pangalan ng PAO. It's Persida Acosta Office. No. I have a message. I have a speech. I need to be paid. No, I need to work. I need to work for my salary. Bago ko po ibigay yung mensahe ng pagpapasalamat, ay meron lang po akong ikwentong konti sa inyo sa aking karanasan sa Public Attorney's Office. Kung hindi niyo na po alam, lagi ko pong sinasabi ito sa mga PAO events na ang unang-unang boss ko ay si Attorney, ating Chief Persida Acosta. Isang one-day boss ko siya. Isang araw lang. Noong kakapasa ko lang ng bar examinations,
tumawag yung aking, si dating President Duterte, tumawag yung tatay ko sa akin. Sabi niya, nasaan ka? Siguro mga 1 week pa lang kakalabas nung results nung bar, hindi pa kami nakapirma, hindi pa kami naka-oath as lawyers. Tapos sabi ko, kasama ko ang boyfriend ko. Sabi niya, po! Magtrabaho ka na, sabi niya. Pumunta ka sa PAW. Mag-apply ka doon. Mag-apply ka sa PAW. So ako naman, sabi ko, sige, pupunta ako sa PAW, mag-apply ako. So pumunta ako doon sa office, sa central office. Nag-request ako na makipagkita kay Attorney Persida Acosta, and then sabi ko sa kanya, ma'am, mag-apply ako sa Public Attorney's Office. Sabi niya, sige, ito yung mga kailangan mong gawin. Dami yung mga listahan ng mga requirements. Tapos sabi niya, pag natapos mo ng itong lahat ng listahan ng requirements, sabi niya, bumalik ka dito dahil marami pang, may gagawin pang mga interviews para sa iyo. So sabi ko po, sige po, ma'am, babalik po ako. Tapos hindi na ako bumalik. Kasi pagkatapos ko doon, hindi ko alam kung saan narinig ng aking dating law professor, tinawagan naman niya ako. Sabi niya, Inday Sara, nasaan ka? Tapos sabi ko, ay ma'am, okay na po ako kasi nag-a-apply po ako sa Public Attorney's Office. Ginagawa ko po yun, mahaba po yung listahan ng requirements. Ginagawa ko po pa isa-isa. Sabi niya, alam mo naman yung mga lawyers na mga babae na medyo may edad na, di ba? Sabi niya, wag ka kay Persida Acosta. Wag ka doon. Sabi ko, kasi pumunta na kasi ako doon. Sabi niya, wag ka pumunta kay Persida Acosta. Sabi niya, pumunta ka sa Supreme Court, doon ka magtrabaho. Puntahan mo si Justice Callejo. Mag-apply ka doon kay Justice Callejo. So ako naman, iniisip ko na kung anong gagawin ko. Dalawa na yung nagmumura. Sabi ko, sige, subukan ko mag-apply sa Supreme Court. Pumunta ako doon. Umupo ako, sabi ko, Justice, mag-apply po ako dito. Ganun din. Ito yung mga requirements dito sa Supreme Court. Gawin mo yan, tapos balik ka dito. And I ended up working as a court attorney in the office of, may he rest in peace, former Justice Romeo Callejo, Sr. So yun yung one day na nasa PAW ako. Kanina, ay kahapon. Sabi namin, kasi 2 days yung activity ninyo, sabi namin, pwedeng tawagan yung organizer ng PAW event kung anong oras pwedeng dumaan doon at makapagbigay ng mensahe. Sabi sa akin, Inday Sara, pwede kang dumaan anytime. Sabi ko, talaga, anytime pwede, wala silang, hindi, wala. Sabi niya, kasi kahit lunch nila ay working lunch, wala silang break, Inday Sara. So pwede ka dumaan doon. Tapos sabi ko, talaga? Paano pag nag-CR? Sabi niya, hindi. Kahit nakaupo sila sa toilet, nagtatrabaho lahat yan. Kaya huwag ka mag-alala, dumaan ka lang. So naisip ko, kaya pala ako sinabihan ng aking law school professor, wag ako pumunta kay Persida Acosta. Dahil kahit nasa toilet ka, nagtatrabaho ka. Totoo yun? Working lunch daw, so anytime pwede. Sabi ko, tinanong ko siya kanina ulit dito. Sabi ko, ma'am, totoo ba na wala kayong break? Working lunch kayo? Sabi niya, totoo, ganyan talaga. Meron akong mga classmates, hindi ko mga classmates, mga sis ko sa sorority na nasa Public Attorney's Office. Saka may mga kaibigan din ako na nasa Public Attorney's Office. At kapag tinatanong ko,
Sabi ko, oh, kumusta na kayo? Kumusta na si Chief Acosta? Gaganon yan sila. Alam mo, hindi naman ako madaling kabahan na tao, pero pati ako kinakabahan pag kanina nung sinabi sa akin, kailangan mo na umalis. Kailangan mo na umalis. Kinag-aantay na si Chief Acosta. Kailangan mo na umalis dyan. Tapos pumunta ka na doon sa PICC. Tapos sabi ko, ha? Kailangan na ba umalis? Pati ako kinakabahan na. Naiwan ko earrings ko. Tingnan nyo. Pati ang relo ko, naiwan ko. Kanina pagbaba ko sa sasakyan, gumanon ako. Sa sobrang pagmamadali ko dahil nag-aantay na si Chief Acosta, naiwan ko ang aking mga accessories. Ganyan ang nabanggit ko na kanina, ang pagpapasalamat natin kay Governor Angel Amante. Kabaw mo si Gov, ex-girlfriend ni siya sa ako ang amahan. Wa sila magkadayon. Kay grabe daw ka babaero akong amahan, ingon ni Gov. Siya di na ako maantos na si Digong grabe kadaghan o girlfriend. Naabta na ako sila nga mag-uyab sila. Di na lang ko ma-mention sa tuig no, kay basin mamali ko og sultigom kung kanusang tuig ato. Nag-uban mi sa ako ang amahan sa Manila, congressman siya. Nya nag-eskwela ko og law sa Manila. Nya moabot na ang ako ang amahan, magkurog-kurog, magdagan pasulod sa balay, sa townhouse. Nya moana na siya, day nasuko na pud si iyay, day nasuko na pud siya sa ako Ano ko unsa naman po gibuhat nimo? Basaing na lang ha. Mangutana ganay gani mangutana sa imuha asa ko giing na lang gyud nga nag-uban gyud ta. Wala ko kakita og girlfriend sa ako ang amahan nga grabe gyud ang iyahang kahadlok. Kay Governor Amante lang yun. Wala po ko nakasulay nga naghangyo ang ako ang amahan o kanang pagsulti nga nag-uban mi, bisan wa gyud mi mag-uban yun. Kay Governor Amante lang yun na nahitabo. Sa iyahang kahadlok. Sa iyahang girlfriend, si Governor Amante. And he truly, Gov, he speaks very fondly of you until now. Siyempre, human naman to, no? Mga kaagi naman to nato. Muingon yun na siya, ay, si Iyay, sui generis yun to, walang katulad. Basin wa lang ka mahibalo nga ingana. He's very fond of you. Oh. Patay gyud ko ani sa tanan lain pang girlfriend no. Okay? And so we go to Senator Amy Marcos, anak ko sa iyaha to Sen. Kanang pwede ka mo adto og Butuan. Yan na siya sa kuan, kanusa man na ko sa kuan. World Teachers Day magud namo unya ang amo ang celebration kick-off namo sa Teachers Month September 5 sa Bohol. Unya ang Luzon namo dito sa Malacañang Palace, konsyerto para sa mga guro atong October 1. Unya pagka October 5 mag-celebrate World Teachers Day dito sa Butuan sa Caraga region. Yan na siya. Sige. Muadto ko dito kay kinahanglan ta magpasalamat sa ato ang mga maestra. Yan ako. Okay, sige.
Daghang salamat sa imong pagdawat sa imbitasyon, pero ang tinuod yun ana giimbita ta ka kay gusto nako hatagan nimo og regalo ang mga maestra sa World Teachers Day. Ana siya. Ana siya. Wala ba day regalo ang kuan? Wala ba day regalo ang kanang Department of Education? Wala ba day mo giandam? Kami ba nagbuhat sa inyong budget ha? Nakita ba ako nga naamoy regalo pag World Teachers Day? Anak ko, bitaw, tinuod man na. Makadawat man na sila 1,000. Pero, ang isa kasako sa bugas karon sobra pa man 1,000. Ko, alangan naman, anak ko, ang naman, gabi po kasi, pabiyahiun ni mo, padulong butuan, dugay, kaayo, 3 ka oras, 4 ka oras, niyang pagkauman, walay dala pa uli. Anak siya nga, anak siya, bugas man kaha. Anak ko, pwede, bugas, sige, God, bugas. Anak siya, sige, bugas para sa tanan nga mo attend dito sa butuan. Yan ni anak ko. Anak ko. Saman ni, igsoon do ka sa presidente bugas, lay hatag ni mo. Anak siya nga. Ay sige, kanang mag-andam pod mi o kanang kinahanglan kay sa mga maestra no because we have to be very corporate, we need to be very pleasant looking, so mag-andam pod mi og lipstick og mga pulbos para sa ato ang mga extra lipstick o powder. Yan ako. Ngayon saon man ng mga lalaki nga di man na sila naga-lipstick o powder sen. Ingon dayon siya sa kuan. Sige lang kay ihatag ra man na nila sa ilang mga girlfriend o sa ilang mga asawa ang lipstick o pulbos. Sige, salamat. Yan ako sa iya ha. Kusen, kibalo ba ya ka no nga ang Pilipino ba ya no dili ba ya mo kaon og bugas og kanon lang. Kinahanglan na ay sudan. Diba no? Asa man day ni maglungan taon niya unsa naman itutukan nato ning kanon diri. Mag-imagine na lang ta nga naatay lechon manok. Kanon, o niya, imagine na lang ang lechon manok na diri. Anak ko di mo na pwede, uy. Siya unsa man din, kutagay na sila pangpalit og lechon manok, kaya ano na ay sudan. Hustler na kayo ko ba? Anak siya. Sige, alangan na mudili pa ko ni ingon ako nga moadto ko nya pagkahuman imo kong itabi didto nga wa ko ni hatag og lechon manok, hatag na lang kog lechon manok. Anak ko siguro, anak ko dili ba na pwede nga isa lang na ka lechon manok ha kay gamay na may kay lechon manok karon ngani ka gamay Ngani na kagamay ang lechon manok karon. Is para na sa isa ka tawo. Nya ang ilaha deng anak lang bana. Lang silingan, mukaon man na. Yan na siya na. Siya, nahala, sige, magandam mi og 1,000 kada tao para magpalit og lechon manok. So, ingana ng style. Ngitag yung ka og tao nga naay kahatag. Ang ako ang ubo ba? Nagsugod niya siya before August 14, before Kadayawan sa Davao. Sugod niya siya. Tapos, Kadayawan sa Davao, sige, tulo ako ang sipon. Nagaubo ko, nagkonsulta ko sa ako ang amigo nga doktor. Anak ko, Dok, nahuman ako og TB, nahuman ako og COVID, nahuman ako og pneumonia. Kung unsa naman yun ning, unsa naman po ning ubuhan ni og sipunan ni. Tapos,
itagaan ko niya og tambal. So that was August 14. September 5 na ta karon, no? Nagyapon ang ako ang ubo. Kadtong nilabay na adlaw. Yan ako sa ako ang amigo. Kibalo ka, lisod yun kaayo kung kusgan kaayo ang gabarang sa imuha ba kay wag gyud tambal. Walay tambal. Anya nga ako ang mutuob amig barang walay binuang. Anya ingani ang tubag sa ako ang amigo. Ana siya kibalo ka kana ang gabarang sa imuha taga Visayas na ba sila nagikusgan sa barang. Anya na Anya na ana siya nga anak ni ayan na po nito bagpod ko ni anak ko asa dapit sa Visayas kay papangita tanibi kay ako siyang ipabarang pod niya ni anak siya kanang mga isla nina sa Visayas mo ganay kibalo mo kada gawas na ako sa balay nagakaon ko luya ginaantos ko gunang luya kay ingon nila makatabang daw sa ubo mo nang gipili namo nga diri ang kick-off sa National Teachers Month inami gipangita na mangkukulam diri sa inyo Ako siyang pangutan unsa magisala nako nimo. Mo na kay kuan manggod, imbis na mag-speech lang, daghan pa kayog istorya, daghan pa kay istorya mo na mosamot og karat ang tutunlan. Yan na siya. Naagod pirmi good kay na may hearing diri pirmi sa amoa budget pa, plenary pa. Yan na kung ganahan ka mauban nako ugma dito sa Bohol. Insya mag-unsa man ta dito sa Bohol. Uban lang good, uban lang. Nya kagabi pag-abot niya diri sa Bohol. Ana na dayon ko kanang mangayo mi sa imuha og panglechon manok ba. Anya ningon si Senator Amy dayon nga tagpila man ng kuan lechon manok yan ako kanang Teachers Month kana kung pangmerienda lang good uy pangmerienda kay National Teachers Month baya yan ingon siya sakto na ng tag sa kalibo para sa ato ang mga teachers diri sa kibaw mo wala man tay kwarta na ikahatag ba pero kanang ako na gyud ang pinaka number 1 racketeer kay dadoon sa nimo diri adto lang gud tagod sa Bohol good ya pagkahuman pag-abot dinhi pwede may mangayo so sakto na nang tag sa kalibo na ko okay na kaayo na 1,216 teachers. Tama ba ni? Di tingali ni tama. Oh. Shine. Mali daw yung listahan. 2,000? Ha? Tama ni? Ingon. Assistant Secretary versus Assistant Secretary Fajarda versus Assistant Secretary Bringas. Ingon siya 2,000 daw. Ingon ka 1,216. Teachers. Teaching and non-teaching daw ni. Plus principal.
pagsabot sa mong duha, pila kabuog ning hataganan, basta, bisan pila man na naamoy regalo, Happy National Teachers Month, gikan kay Senator Amy Marcos. Ma'am, ikaw nang bahala sa amin, ma'am. Pabungol-bungol na yun, ma'am. Okay na kami, ma'am? Okay. Nagkasinabot na mo, sir? Mo lagi ni problema sa DepEd ba? Oo. Okay. Basta na naitag sa kalibo, tanan, para sa National Teachers Month. Gikan kay Senator Amy Marcos. Napay bugas. Kajot lang, ma'am, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 lang kabuok ang sako sa bugas. 2,000 kabuok ang... Naa sila tanan bugas? O naa daw bugas tanan? Ma'am, kajut lang, ma'am. Kanang murag tagsa ka kap lang siguro na bugas no kay kana raman. Tunga-tungaan daw na ninyo sa tagsa ka kap lang. Asa man uban ani, Senator? Asa man ang uban ani? Kay panigurado. Asa man ang uban? Naay voucher. Na daw may voucher. Okay, nya. I-claim daw ninyo ang inyong bugas. Okay, sige. Doon na pa na. Ako na yun ang pinaka-racketeer ba, no? Ay mo kaguol sa sunod, mangita na po kong senador. O, doon na dahil mga make-up para sa ato ang mga teachers. Sa apil ang lalaki, ihatag na ninyo sa inyohang mga uyab ug sa inyohang mga asawa. How I wish that all of you can join me when we go around the country na by land, kasi makompare mo ang daan ng Samar at ng ibang lugar. Alam mo talaga na yung lugar merong problema. One time, dumaan kami sa area galing Leyte, galing Liloan, Leyte, paakyat ng Calbayog City. Tinanong ko yung kasama ko, sabi ko, wala na ba silang ibang daan dito? Ito talaga ang dinadaanan ng lahat. So, ito ang dinadaanan ng logistics ng Mindanao to Luzon. And this is a very important part of the supply chain of the country. And then yan ako, taon-taon mo break taon-taon mo, di ka gun makatulog. Layo na siya, di ba? From San Juanico Bridge to Calbayog City. So pwede ka matulog. Hindi ka makatulog. And I can really compare. That is why I always welcome invitations coming from Samar.
dahil gusto ko na makita ninyo siya from my perspective and from my eyes. Makita ninyo ang Samar because maybe you're lost in the forest or maybe hindi ninyo nakita yung mga iba't ibang lugar pa. Kaya hindi nyo nasabi na we need to do something, we need to be better, and we need to do something better. And I want to help your province and your island. And I am happy that I hear the same message as well from our governor. Because I was hindi man kami magkaibigan ni Gov. Magkakilala kami, pero hindi kami magkaibigan. Although, sinasabi ba ni Gov magkaibigan kami? Sige na lang. No, but I do not know kung NPA siya o hindi. That is why nung nagsasalita na siya dyan kanina, ito, kaibigan ko ito. Hindi ito NPA. Hindi ito magsumbong kay, kay President Marcos. Inday Sara, ginapabumbang ako ang balay. Ako ba ay nakaburol na dahil meron na pong... Hanapin niyo po kung sino ang pumatay sa akin. Dahil, ansa ng kalag gani sa English, kaluluwa. Hindi na matahimik ang aking kaluluwa. Habang, yan. Ay, malapit po ako sa mga hayop. Totoo, walang biro. Lagi po akong, hindi ko alam kung bakit. Kapag yung mga kasamahan ko, yung mga escort ko ay merong aso, kapag merong dumadaan na aso, kapag sinisipa nila yung mga walang hiya na mga escort ko, pag sinisipa nila yung aso, hulaan nyo kung saan papunta yung aso. Sa akin, ilang beses na ako tinamaan ng aso na sinipa ng kasama ko. At noong ako ay mayor, kapag umaakyat ako sa mga malalayong barangay at nagbibigay ako ng speech doon sa kanilang programa, lagi yan, kinakagat ako ng bubuyog. Noong una, nagre-react pa ako dahil pagkagat masakit, lalo na yung native na bubuyog, masakit talaga, mabilis mamula at mabilis lumaki, nagre-react pa ako. Aray, sinasabi ko, andito na naman ang mga NPA. Hindi ninyo ako mapapatay sa bubuyog lang. Pero noong lagi na siyang nangyayari sa akin ay hindi ko na napapansin ang sakit dahil nasanay na ako. Ganyan din yung, ano ba yung duck? Chicken yan siya, no? Ganyan din yun siya. Sandali lang ha, 11:50 na. Papunta pa ako ng Aurora, yung mga graduate ng Aurora ngayon. Papatayin kami sa gutom ni Inday Sara. So panghuli, ito na yon. So sabi ko kay President Marcos, sabi ko, Apo BBM, sabi ko, hindi naman yan pwede na magpag-graduate ka, tapos wala ka ibibigay. Tapos, tinanong niya ako. Sabi niya, ano bang plano mo? Sabi ko, yung paborito ko, white rabbit, yun ang ibibigay ko sa kanila. Yung nakakain yung papel na white rabbit, yung sa barter, doon sa Zamboanga. Yan, sabi ko, yan. Sabi niya, alam mo Inday Sara, ikaw lang ang may gusto nun. Yung mga bata ngayon, hindi nila gusto yan.
sabi niya, bigyan mo sila ng pambili ng lechon manok. Sabi niya, magpakain ka, huwag ka mamigay ng pantawid gutom. So, naghanda kami ng regalo para sa inyo, pagdaan ninyo, pambili ng lechon manok, pagdaan ninyo dito, bibigay siya sa inyo. Bibigay siya. Ito. Itong nasa gilid, no? Ito nasa gilid. Okay. Oh, so, sabi, doon sa Mangaldan, sa Pangasinan, okay na. Kasi nakatutok ako sa mga graduates, 'di ba? So okay na. Nabigyan ko na sila ng piece of advice. Sana man lang ay na-inspire sila, may regalo na sila. So okay na ako. Sabi ko, tapos na yung aking duty, tapos na yung aking role. So picture taking na kami, doon sa Mangaldan. Ito na, yung mga guro. Ma'am, true story ito, ma'am. True story talaga ito. Hindi man ako nagsisinungaling kasi natatakot ako magsinungaling kasi ang problema kasi sa pagsisinungaling, pag hindi siya totoo or hindi siya fact, nakakalimutan mo kung ano yung sinabi mo. Kaya ang daming lalaki nahuli sa ganyan, diba? Oo. Kasi minsan, gawa-gawa lang yun ang isip mo yung sinungaling eh. So minsan hindi mo na siya maalala, iba na yung nasasabi mo. Kaya takot ako magsinungaling. Sinasabi ko talaga yung totoo para lagi pag inuulit siyang tanong or inuulit ko siyang sinasabi, yung totoong nangyari so totoo ito no ma'am. Nakaupo na ako dyan, picture taking na kami, sabi nung isang teacher. Ang pagkakaalam ko kasi, hindi sila pinapalapit. Pero yung isang teacher, sabi niya sa akin, yan niya ako. Inday Sara, sabi ko, yes ma'am. Magandang gabi, sabi ko sa kanya. Sabi niya, alam mo ba na kumakain din kami ng lechon manok? Tapos, syempre nagulat ako. Kasi nga, nawala sa isip ko yung mga teaching and non-teaching staff noong eskwela. Nawala sa isip ko, nakatutok lang ako sa graduates. Nagulat ako. Sabi ko, oo naman, ma'am, ako din, kumakain din ako ng lechon manok. So, naghanda din kami ng pambili ng lechon manok ng ating mga teaching and non-teaching staff. Oo. Which is, naisip ko na okay lang din na naghanda kami para sa teachers at sa non-teaching personnel natin and of course sa ating school head, sa ating principal. Dahil naisip ko, baka naman kung hindi kami maghanda, sasabihin pa nung teacher, uy, mag-share ka naman sa lechon manok mo. May kanya-kanya na kayong handa mamaya para sa celebration. Okay? Sandali lang kayong mga taga-Aurora. Nagagalit na. Okay? Once again, it's a significant milestone indeed for an institution to have had one... I'm sorry, excuse me.
Hindi ako naglagay ng sunblock. Thank you. I also congratulate and salute the awardee of the search for the oldest living retired DepEd personnel. Saan si ma'am, si sir? Did we have this search? Yes, and who is the oldest? Wala na dito kasi 120 years old na, no? You, ma'am, you're the oldest? Oh, 97 years old. Yes. 102. 102 daw, sir. Nabaliktad lang siguro yun nun. 120 yun. Sunod po ay ang kaaway ni Senator Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy Estrada. Sa Malabon, kahapon? Kahapon ba yun nangyari? Tatlo na lang kami naiwan sa stage. Ako, vacant seat si Senator JB. Vacant seat si Senator Jinggoy. Inamoy ko yung damit ko. Hindi naman ako mabago. Bagong ligo man ako, bakit walang gusto tumabi sa akin? Sabi ko kay Senator Jinggoy, Sen, hindi naman ako mo. Sabi niya, "Shut up." Sabi ko kay Senator JB, Sen. Pero Sen, sabi ko sa lahat tinanong ako kanina, sabi ko, di ba? Lahat naman yan nangyayari, lalo na sa Pilipinong pamilya. Ang Pilipino na pamilya, madrama. Sobrang drama. Mahilig sa teleserye ang pamilyang Pilipino. Pero, after everything, blood is always thicker than water. Lakaw. Doon ay nagsunod. May sumusunod sa akin na sasakyan. Sabi ko, sumusunod ito ha. Tumabi yung sasakyan. Bumaba yung bintana. Lumabas yung mukha ni President Duterte. Sabi niya, "Shh! Uy, hindi sarap." Bakit? Sabi ko, anong problema mo na naman? Dami mo ng kaaway. Pati ako, madami ng kaaway dahil sa'yo. Saan ka papunta? Sabi ko, alis na kami, mangangampanya kami para sa mga senators. Sabi niya sa akin, pakitulungan mo naman yung kaibigan ko. Ang susunod ay matagal na rin katrabaho ni President Duterte. Naging katrabaho ko din siya sa Davao City. Noong ako ay city mayor, kailangan kasi kapag mayor ka, yung police chief mo, chief of police mo, mabilis, abtik, matapang, at alam niya ang trabaho niya at alam niya kung ano yung kailangan niyang gawin kaagad. So naghanap ako ng chief of police. Wala akong napusuan. Daghan ni Duol bitaw, "Day, ako na lang, Day." Buot-buot ni ay. Di man po. Madaming mga nagpa-endorse. Wala akong nahanap. Hanggang isang araw, napadaan ako sa airport namin. Nakita ko doon, pagbaba ko sa escalator, kung kayo'y napasyal ng airport ng Davao, merong malaking tarpaulin. Isang kalbo nandoon, malaki. Sabi ko, kilala ko to Naku kayang naong upaw.
nakalagay doon, malaking muka, maliit na sulat. May sample dito. Nasaan na yung sample mo, sir? Ito ata. Ayan, nandyan sa taas. Ganyan. Mas malaki pa. Sabi niya, congratulations to myself. Para sa inyong kaalaman, ako po si Bato de la Rosa. Ang Davao del Sur Police Provincial Office ay ang pinakamagaling sa buong bansa. At sinabi pa niya doon, at hindi lang yan ang nagawa ko para sa Davao del Sur. Ako din ay 2 beses na naging best police officer ng buong Pilipinas. Congratulations to you, sir, ha? Galing ka. Pero, meron kaming experience, kaming dalawa. Ako ay mayor, siya ang aking city director. May nagsumbong siya sa akin, sabi niya, meron kaming suspected suicide bomber, alam namin kung nasaan. Na-confirm na namin ito sa listahan ng international terrorist, sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, gawin niyo na kung ano yung kailangan niyong gawin. Sabi niya, kukunin namin doon sa hotel. So, ganito ang nangyari. Ay, ito maganda, may hagdanan, sir. Maganda ito na, ganito, ha? Si Bato de la Rosa, papasok ng hotel. Pasok siya. Ganyan, may hagdanan yan, may hagdanan. Ganyan siya, sabi niya, oh, ito na yun. Sabi nung terorista, oh, si Bato de la Rosa. Makyat si Bato na iyangkap niya, hinawakan niya. Sabi niya, oh, mauna gini. Ini na. Sabi terorista, I have a bomb. Sabi ni Bato de la Rosa, bomba? Bomba daw? Dagan! Takbo! Siya po ang pinakaunang tumakbo palabas ng hotel. Iniwanan niya lahat ng pulis doon. Giata, dakong atay ni. Unsaon ako pag-explica, paano ko i-explain sa mga tiga Davao ang pinili ko na city director na unang tumakbo doon palabas? O ito, may LED TV, may CCTV footage ng hotel ang nangyari. Kaya hindi siya pwede mag-deny. Pa-play natin, sir. Payat ka pa noon. Hindi niya ma-deny kasi pinakuha ko yung CCTV footage kasi gusto ko talaga makita kung ang ginawa niya. Pero dahil nga acting,